salamat sa buhay ng aming pamilya, kaibigan, kakilala, kapitbahay, sa mga tao, Panginoon, na ibinigay mo sa buhay namin upang makiramay, makihati, Panginoon, sa dalamhati na nararamdaman ng Reyes family. Ngunit alam namin, Panginoon, sa aming pagpunta sa lugar na ito, alam namin na kami po, Panginoon, ay ihahanda mo sa katotohanan, Panginoon, ang buhay ay pansamantala lamang, ang buhay ay hirap lamang, Panginoon. At sa aming mga salita na maririnig sa mga anak, sa mga kaibigan, kakilala, patungkol, Panginoon, sa buhay ni Tatay Edgar, ang aming dalangin, Panginoon, na ang mabubuting alaala, Panginoon, na kanyang iiwan, Panginoon, ito pong, Panginoon, ay mananatili sa amin, bagamat iniwan niya kami physically, ngunit ang mga alaalang ito ay magsisilbing turo po, Panginoon, sa aming buhay habang kami nandito, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, na nandito ang aming dalangin, na anuman, Panginoon, ang aming dalahanin, alam po namin, Panginoon, na iyo po kami sasamahan sa mga awitin, sa mga iyong salita na may ahayag, Panginoon. Alam namin ito ay magsisilbing binhi, Panginoon, na siyang tutubo, mamumunga po, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat at kayo po, Panginoon, ang siyang mapapurihan sa gabi nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang hirap lang kasi 2021 nawala si nanay. So, 2022 medyo hirap kaming sa buhay namin mag-move on. So, this year, 2023, parang medyo na sasanay na kami na wala si nanay. Tapos ito naman yung nangyayari. So, sa elder, siguro yung mga iyaano kay tatay, yung part ko is to share yung quality niya as a hardworking father. Yun nga, sa aming magkakapatid, pag may mga activities sa school, never talaga siyang umaate. Kasi lagi siya nasa work. Nakasama ko pa siya sa work, magkasama kami sa isang company, so doon ko nakita yung pagiging masipag niya. Actually, every month, perfect attendance siya, no late, no absent. Wala atang nagmana sa amin doon, sa kanya. So, kahit kahit may sakit. So, best employee siya for 30 years siguro yun. Second job niya lang yun. Siguro yun din yun ako yun. Siguro naman ako sa kanya kasi tumatagal ako sa kumpanya. Siya kasi tumagal talaga siya dun sa company na yun. Hindi niya maiwanan. Mahal naman yung trabaho niya as a carpenter. Ang time namin 7:30 pero umalis na siya ng bahay ng 6:30. Nag-start na siya ng work ng 7. So ganun siya ka-diligent. Tapos pag may mga project siya, ayaw niya nung bagal-bagal. Sobrang perfect kasi niya, gusto niya matapos kaagad. Kung ang allotted dun is 1 week, gusto niya matatapos yun ahead of time, mga 3 days, gano'n. Tapos may mga binibigyan siya ng mga alalay. Minsan hindi niya nakakasundo kasi ayaw naman niya yung bagal-bagal. Agad-agad. Pag sinabi niya na kailangan matapos yun kaagad. Yun yung nagiging problema niya. Pero meron siyang mga, alam ko pupunta yun ngayon, yung nakakaintindi sa kanya. Marami naman tapos, maraming natututunan sa kanya naman. Yung mga hindi niya lang nakakasundo, yung siguro. Tapos, yung age niya, 77. So, kahit na ganyan siya, hindi siya nagpahinga. Yung bang super busy. Gusto niya lagi siya may ginagawa. Tapos lagi siya bumiikot sa buong bayan hanggang sa kanto pa. Minsan sabi niya, nalakad niya daw yung labor, yung pinatrabaho ni Grace hanggang bahay.
patirikan ng araw. Tapos sabi ko, bakit ka nilalakad ng gano'n? Natanda mo na. Sinusubukan niya daw. Kaya pa daw niya. Ganun siya lagi. Tapos yun, siguro mag-miss ko kay tatay. Kasi si tatay tahimik. Isa rin siguro yun ang naman ako sa kanya. Hindi kami masyado socialize. Tahimik lang siya, sa tabi lang siya. Hindi katulad ni nanay na masyadong machika. Tinanay kasi maraming yan eh. Marami siyang stopover. Ayun, tapos si tatay kasi tahimik, very tahimik lang talaga siya, hindi siya katulad ni nanay. Opposite talaga sila. Tapos si tatay, siya sa bahay, siya yung maingay. Si nanay naman, basta yun, tahimik lang si tatay. Tapos, mamimiss ko sa kanya siguro kasi nitong sa kanya kasi ako kumakain pagtanghali. So yun, lagi niyang tinatanong pag hindi ako nagpupunta doon, nasa na daw ako, nagpupunta daw siya. Lagi niyang inaano kay Grace, dati mo, dito matindito. Ay kasi tayo nasa Antipolo siya, ganun. So yun. Yun lang, sabi ko kay tatay na nagpapasalamat kami kasi binigyan kami ng isang masipag, sobrang sipag niya. Tapos very, siya, simpleng tao lang siya. Basta, nung nakaraan, last week lang, naiinis siya kasi sabi niya, pinapansin ko yung pananamit niya. Sabi ko, iyaan mo na lang sila. Na, concern lang sila kasi katulad yung bisita kanina, hindi nila makapaniwala yung picture si tatay na ganito, dito nila mamukhaan. Kahit yung boss niya, kasi nung nag-post si Graciel, ito yung picture na pinost niya, pinaprint pa daw, sabi ng sekretary niya. Sabi niya, ate, alam mo bang pinaprint pa ni Sir yan? Kasi siya makapaniwala ganyan ka-formal, may formal na picture na ganyan si tatay. Tinignan niya pa ng gusto. Sabi ko talaga, pinaprint niya na malaki yan, kaya sabi niya gano'n. Tapos yung din yung sa bisita, sabi niya, meron pa na ganyan si tatay, hindi nila mamukhaan. Kasi nga, hindi naman siya nag-aayos talaga. So, pagiging simple niya, hard worker, tapos sobrang lakas, siguro yun yung mga qualities na mamimiss namin kay tatay. So, papasalamat kami kay Lord kasi binigyan kami ng responsible na parents, si nanay at si tatay. So, yun. We glorify Lord. Thank you, Lord, for these wonderful parents na binigay nila sa amin. Yun lang po. To all of you was a humble man, full of love, strength, and wisdom. Like storytelling, sobrang makwento, kahit tahimik, laging kinukulit ng kwento si Dad and everyone around him. Every time we get on a road trip, never tired of telling stories. Masayahin, very down to earth, typical disciplinary, loving father and grandpa. One time I overheard him telling a story of him surviving the city and met grandma. And later afterwards, eto na nga po mga mababait ko, tita at tito. Always proud of talking about his children and grandma. Sa kwento pa lang po, napakaswerte na po namin sa kanya. Hindi ko na po pahabain, but for most of you who know Grandpa, mahilig lang po siyang mangulit, but he is a man of joy and light. To all of us, lagi siya present pag kailangan mo very accommodating, magsabi ka lang to sometimes. He doesn't always agree, pero gagawin at ibibigay pa rin. Yeah, always his mind, always thinking of something to fix, hindi mapakalit sa isang place, never a couch moment. With Grandpa, when Mom and Dad told me about their passing it was the saddest moment in my life. Cried until I can cry no more, lots of questions. Crosses my mind, how could this be when just weeks ago, Grandpa was full of life, never a dull moment. With him, sinamahan pa ako mag-swimming. Kahit bumabagyo, napagkadaya mo Grandpa. At a single sign na iiwan mo na pala kami.
I already miss you, Grandpa. I know in your heart you didn't mean to leave me in the dark, but it hurts. I promise, Grandpa, I will keep clean what you made me. Sabi mo na nga, mabait na po ako. Hindi na ako singkulit yun nila. Thank you, Grandpa, sa legacy. Iniwan mo, Mami, sa mga tita at tito ko. Sa mga pinsan ko, I will never forget to celebrate your life, Grandpa. I will never tire of remembering you. I love you. Thank you, Kuya Joshua. So, thank you for coming and sharing, celebrating with our father. So, as Raj said, so I'm the second daughter of Tatay and Nanay. So, word cannot express my sense of loss nor feel the emptiness I felt inside. When I was a kid, I never thought that he loved me. Kasi nga, because he was so strict. You need to follow his command, otherwise, we follow ka. Until one day, I was washing dishes outside. Outside the house. Then, a 4x4 na fly, 4x4 na wood fell on me. So that's the time na he rushed na puntahin ako and to check yung head ko kung may bukol or may sugat. That's the time na I felt I was loved. I realized he was just so strict because it was out of love and concern for our safety and well-being. No one has learned to speak bad word. He would do anything for us and always went above and beyond to make sure we have something to eat, happy and healthy. He dearly loved all his supposed. Tatay was always so proud of us and our accomplishments, no matter how small. His encouragement and support mean the world to me, and I will always cherish his word wisdom. I know that he is now at peace and free from pain, but I will miss him dearly every day for the rest of my life. Wala na ako yung yayayain pumunta sa kung saan kami mamama siya. Good evening po sa lahat ng pumunta. Thank you, and yan po. Thank you sa pagpunta. Ako pinag-isang anak na lalaki ni tatay. Proud siya sa akin. Proud siya sa akin. Nung bata ako, dinadala niya ako lagi sa opisina niya. Kasi wala naman siyang pambili ng regalo sa akin. Naintindihan ko yun. Kasi magaganda rin naman yung mga gamit na may mga parang playground din na hindi lang pang kids and pang adults din dun sa office niya. Tsaka proud siya kasi may lalaki na siya. So, parang pinapakita niya lang sa mga kasamahan niya na may anak siyang lalaki. Kasi ang alam is puro babae. Pero, yun. Doon na sinabi ko sa funeral ni nanay is nagkamali sila. Masyado din po kasi siya naging strict sa akin. Na ayaw niya akong makipaglaro sa mga malalaking kalaro ko kasi mga baka masaktan ako or makilala. So sa babae na lang po ako makipaglaro. Or sa sarili ko na lang po, patago. Share ko na lang po sa inyo kasi ako po yung nakakita ng last moment ni tatay. So, naka-straight duty po kasi ako dahil kinasal yung katrabaho ko. So, 10 days po ako naka-straight duty. Tapos isa lang yung off ko, which is on Tuesday, September 5. Nung September 5 po kasi, binigyan nga po pala ako ng sasakyan nila. Hindi na, binili niya yun, pero sabi niya para sa kanya, pag-ihalit siya. Pero nung sinabi nga ng kapatid ko, nilalakad niya, ayaw niya rin magpahatid. So ako na, ginamit ko na lang yung sasakyan. And then, yun nga po, syempre yung mga sasakyan, kailangan ng maintenance na nasira yung aircon.
So niyaya ko siya. Hindi kami okay ni tatay for the past few days. So para ma-confirm ko lang na okay kami, niyaya ko siya. Gusto mo, punta tayo ng Muntinlupa kasi nagme-mekaniko yung isang asawa ng pangalawa ng kapatid. So sabi niya, ayaw niya. That was 2 a.m. Kasi panggabi po ako, 5:30 p.m. to 5:30 a.m. So 2 a.m. nakita ko nag-YouTube siya. Tapos niyaya ko siya, tara Muntinlupa tayo. Pero mainit yung sasakyan, so walang aircon. Ayaw niya. So, mga bandang alas 3, bumababa kasi ako ng bahay kasi kumukuha ako ng tubig and yung food ko for my lunch break. Work from home naman. So, mga 3:30, bigla na ako tinanong, anong oras ka alis? Sabi ko, 10 a.m. kasi coding ako. Tuesday kasi coding siya. 9:30 ng umaga, hindi na ako natulog 9:30 ng umaga, bumaba ako para maghugas ng pinggan ng pinagkainan ko. Excited na siya, sabi niya, tara na, punta na tayo Muntinlupa, bigla siya naging excited. Sabi ko, wait lang, 10 pa nga kasi 10 pa yung window hours ng coding. So, nakikita siya ng 9:30 ng umaga, nakikita ko nakikipagtawanan siya sa labas, may ka-appearance siyang katropa niya, naglalakad siya sa ibang street na lahat ng parang kinakausap niya. Pero, nung nakikita ko siya noon, I was so happy kasi parang hindi nature ni tatay yung makipag-usap masyado sa mga nasa paligid. Lang siya parang assassin, parang stealth mode lang siya, tumutungo lang siya, ganyan. Pero nung araw na yun, na parang ang sayo ko kasi parang hindi siya ganun parang okay, bait na pala ni tatay mo ka nagbago. So, nung 10 a.m., si tatay kasi ayaw niya pag nagsabi ka ng time, kailangan sundin mo. So, pag sinabi mong alis tayo ng 10, dapat aalis na ng 10. So, eksaktong 10 o'clock, bumaba na ako, sabi ko tara na. Then, nakita ko siya, naka-forma na, naka-pantalon, naka-shoes, naka-polo shirt, tapos nakaupo siya sa kama niya. Sabi niya, mamaya na kasi masama yung pakiramdam ko. Nakahawak siya sa tiyan niya. Naisip ko baka natatay lang. Sabi ko, sige, magpahinga ka na muna. Kasi mag-aayos pa naman ako ng sasakyan. So, inayos ko yung sasakyan. Mga less than 5 minutes, bumalik ako para naisip ko kasi mag-withdraw na lang muna ako sa Eastwood na malapit na ATM. Para medyo longer yung pahinga niya. Pero nung pagpasok ko ng pinto, may narinig na akong bumagsak na napakalakas. Nakakala ko parang kaldero lang. So, hinanap ko siya, tapos nakita ko bukas yung CR, naka-iinhab. Nung pinuksan ko yung CR, nakahiga na siya sa banyo. Umihilig. So, tinawagan ko agad yung mga kapatid ko sa GC sa Messenger. Tapos, isa lang yung sumagot yung pangalan namin kapatid. Kasi yung dalawa tulog. Yung isa sa trabaho. Kasi medyo nagpapanik na ako kasi nung second mild stroke niya nun is sa harapan ko rin. Mas malala yung itsura niya nung second mild stroke na para siyang sirang plaka. Pero this time, natutulog siya, humihilig. So sabi ko, ano ba ito? Parang lasing, parang ano ba nangyari dito? Tapos bilang sabi ko, okay naman kasi humihingat naman siya. So parang okay lang kasi humihilig nga lang. Gigising ko, ayaw gumising. Tapos nung maya-maya, nakahubad na kasi siya pero hindi pa siya nagpupuhos ng tubig. Biglang may lumabas na pupo si tatay. Nasabi kasi naalala ko, pag may mga ganong eksena, parang iba na. Tapos sinabihan ako ng ate ko na tumawag na ako ng tulong sa labas. So, naka-respond din naman agad yung mga nasa kapitbahay namin. Sakto, nasa tapat ng pinto namin yung mga nagtatrabaho sa barangay. So, dumating agad yung ambulansya. Pero hindi talaga namin magising si tatay. Tapos, humihimpo yung hinga niya. Doon ako kinabahan na parang may something na. 8 minutes yung biyahe namin sa ambulansya. Oras ko. 8 minutes yung biyahe namin ng ambulansya mula bahay hanggang hospital kasi tinatawag-tawagan ko yung kapatid kong nurse para isalubungin na wala ng mga, usually may fit-out pa ng mga form. So, pagdating namin ng hospital, hindi pa rin siya nagre-respond. Tapos yung hinga niya napakahina na. Yung heartbeat niya hindi na ma-detect, pero pulse na lang yung nararamdaman sa kanya. Nung tinry siyang i-revive sa hospital,
ubus na yung emin vials, wala pa rin. So, ang nagpapatibok na lang talaga ng puso niya is yung ini-inject sa kanya. So, nung tinanong kami kung itutuloy pa ba or hindi na namin tinuloy kasi alam na namin wala na siya. So, yun. Hindi ko alam kung sinunod niya kasi yung sinabi kong pahinga ka ng muna. Tinuloy niya eh. Siguro, ako naman, siguro parang okay na rin na yun yung huli niyang narinig na mga sinabi ko or narinig niya sa buhay niya. Na at least parang, di ba na naman kasi kaming mga magkakapatid is nataguyit naman niya kami lahat ng wasto, na mga may disiplina. Tsaka si tatay kasi is, diba ang father is haligi ng tahanan. So, ang haligi ng tahanan, kailangan nila maging matapang. Hindi lang physically, kailangan mentally, spiritually. So yun, si tatay as man of strength, pinakita niya sa amin na malakas siya, matapang siya, na kaya niyang buhayin lahat ng 5 niyang anak, kahit sa hirap at ginhawa. Silang dalawa ni nanay nagtaguyod sa amin para maging magandang buhay namin, na hindi namin akalain, akala namin parang bakit parang nagpapakahirap sila para sa amin. Yung pala, para sa amin din pala yung ginagawa niya. So dati kasi, hindi ko rin naman parang naiingit nga ako sa mga public school. Kasi mga classmate ko yung elementary, puro public school sila nung high school. Pero ako nilagay nila ako sa private. Nung medyo nabully din ako nung nag-private school ako kasi galing ako sa public school. So medyo parang ang tingin nila sa akin is parang squatter. Kasi siguro yung kilos ko parang walang ka-delicacy. Pero na-realize ko na ngayon na kaya na pala kami pinipilit mag-private school is para maging maganda yung mga mapupuntahan naming buhay pag wala na sila like this. So, yun lang po is yun yung share ko. And super thankful po ako kay tatay kasi kahit hindi niya pinapakita sa amin na or hindi niya sinasabi kung ano yung gusto niya sabihin pero naramdaman namin lahat ng mga gusto niya iparamdam na pagmamahal. Thank you. Everyone. Ako nga pala si Grace, bunsong kapatid nila. Bunsong anak nila, tatay, tsaka ni nanay. Ang share ko sa inyo, yung simplicity tsaka humility ni tatay. Simple, kasi pag simple lang siya, ayaw niya kasi pag lumalabas siya, nababati siya. Kasi minsan pag bumibili siya ng ulam sa labas, nilalagay niya pa sa seal or hindi makikita. Ayaw niya kasi nang sasabihin, oh, anong lulutuin mo ngayon, Edgar? Ayaw niya ng gano'n kasi hindi siya machika. Tapos, yung damit niya, ayaw niyang bumili. Kahit na sabihin namin na bilang kita, ayaw niya. Gusto niya pa rin yung damit niya. Basta komportable siya, nagagamit niya. Ayaw niya ng showing. Hindi siya ma-show off. Masyado. Ganun siya ka-simple. Pati yung sapatos niya na lagi ko sinasabi, itapon na natin yan. Masyado na luma, pangit na. Ayaw niya. Basta nagagamit pa. Okay ba yun? Okay ba yun sa kanya? Hindi siya nagpapabili talaga ng mga bagong gamit. Ang natutunan ko sa kanya, na yung i-spend mo ng wise ng paggamit ng pera. Kasi, pag hindi naman kailangan, huwag pili, i-save na lang para sa mga mahalagang kailangan mo, pagkikili mo. Doon ko natutunan yung mga ganong bagay. Kaya marami akong na-save. Kaya bisa dyan ako ayun lang. Masakit lang kasi syempre, nakikita mo yung dalawang parents mo. Kasi na-witness ko silang para yung i-revive. Although si nanay, tapos nang i-revive yung araw na yun. Pero nakita ko yung hirap.
I know naman na happy na siya with nanay. Yun lang, 2 years lang yung agwat nila. Pero I know, yun, nagampanan naman niya yung pagiging tatay na sa amin, na alam naman niya na may kanya-kanya na kaming pamilya. At, ayun, sabi niya nga lagi, matanda na siya. Hindi niya na kaya yung ibang gawain. Kaya, I know, masaya na siya sa feeling ni God at ni nanay sa heaven. So I can capture it. Yung kanyang love language. Hulaan niyo. Love language po. Anong love language siya? So, service. So, Tatay Edgar is a remarkable man, a loving father, and a skilled carpenter whose love language is acts of service. For Tatay, there was no greater expression of love than through the work of his hands. As a retired, skilled carpenter, he possessed an unmatched talent for transforming raw materials into beautiful, functional pieces. But his craftsmanship extended far beyond the wood and nails. It was a reflection of his commitment to his family. Tatay was always available whenever we needed help at home. Whether it was fixing a leaky roof, building a new piece of furniture, or simply lending a listening ear, his act of service was a testament to his unwavering love. It taught us that love wasn't just a feeling, but a tangible, selfless action. So, yan po, parang we grew up na hindi siya ganun ka-expressive. It doesn't even tell, I love you. No? And hindi din siya touchy. Pag i-hug ko siya, ganito talaga siya. Kasi nakuha namin sa nanay namin, nanay is very expressive. But we grew up na we don't lack anything. Hindi kami naghanap. Hindi namin naramdaman na may kulang habang lumalaki. Kasi, kumbaga, nakunan din nanay yung ganong, kumbaga, hindi pagkaka-expressive si nanay, bonggang-bongga naman ang pagkaka-expressive niya sa aming mga kapatid. So, yeah, we grew up na having a dad na tahimik lang, no? We'll just work, na-share din nila ate, no? This year, we visited Cagayan on 3 occasions and undertook repairs of their ancestral home. So, as you know, na-share na rin before na tatay at age of 77. Recently, there was a typhoon in Cagayan. So, yung na-damage yung bahay nila. Kinukwento niya sa akin na kinabit na yung 20 roofs sa two-story house nila. So, for 77 years old na ginawa yun, di ba, with a very short period of time kasi may bagyo. Parang sobrang, wow, tay, nagawa mo pa yun, di ba? He did that so that all the Reyes clan can visit and stay there comfortably. So, yun, mga pinsan ko dyan, dapat makabisita tayo doon. No? Kasi talagang yun ang iniisip niya natin na pag pupunta, pag may bibisitang mag-anak, no, they can rest comfortably. Yun naman yung na-enjoy namin nung huli namin uwi nung summer. 3 days before he passed away, he installed a cabinet that he made to our bathroom. It took him just 1 day to buy the materials. So, nakwento ni ate, pinili niya, nilakad niya, wala, santolan. So, mainit, mabigat yung araw. So, inukat na yun. And build that cabinet. His love wasn't always spoken. Sometimes it was the sound of a hammer meeting a nail.
the precision of saw cutting through wood, or the warmth of the newly built cabinets. Forever ko na siya maalala pag matututbrush siya lagi. Kasi, nag-alala kasi siya, sobrang mahal niya talaga kami. Kasi nasira na yung cabinet na kung saan nakapatong yung sink. Nag-alala siya sa mga bata, may mga aksidente. So, minadali niya. Hindi ko kasi ina-expect na gagawin niya. Kasi sabi niya, after nang uuwi niya sa probinsya na gagawin. Pero, yun nga, kasi nga, he is an action-oriented. Gagawin niya talaga agad, no? Share ko lang kanina, no, nag-share yung mga ka-work niya. Sabi niya, tatay niyo, napakasipag talaga niya. Lunch break namin, kami naka-break, siya gumagawa pa. So parang, nung narinig ko yun, sabi ko, grabe talaga yung dedication ni tatay. Tatay's love, language extended far beyond our immediate family. So even our neighbors, di ba, some help extended. His acts of service touched countless lives, leaving an indelible mark on everyone na kakilala niya. As we bid farewell to Tatay today, let us remember that his legacy lives on not only in the beautiful creations he left behind, but in the lessons he imparted. He showed us that love was best expressed through actions, through being there when it mattered most, through building and repairing, and through selflessness. In his memory, let us carry forward his legacy of love through acts of service to others. Let us honor his dedication to family and community by being present for those who need us, just as he was always there for us. Rest in peace, Tatay. Your love expressed through your skilled hands and generous heart will forever be a guiding light in our lives. Thank you for teaching us the true meaning of love through your act of service. We will always be grateful to God for your life, and even our life, for working hard for us, for providing for our needs, and most importantly, for leading our hope. And with that, we thank you, Lord, for giving us this Tatay Edgar and also Nanay Open. We are just so blessed, no? And we believe that his life, no, throughout the life that we have shared together growing up, will be also used by the Lord for us to share that love to other people and also to be a good example for our kids. So yun po, so yes again, I'll call you. I'd just like to call... Ang totoo kayo kasi wala ko nung ano ni nanay nung week niya. So, ngayon ko, siguro nilalabas yung ihapon. Ang totoo po yung sinasabi nila. Gentle lang po sa amin si Lolo. Noong maliit pa ako, palagi niya ako pinapagalitan din. Kasi malabo ako doon. Kung saan ako nakakarating. Si Lolo, nahimik nga siya sa nila. Nahimik siya ng tako. Pero, mararamdaman ko yung pagmamahal niya through act of service. Sabi nga, nung namatay si Lolo, ang daming coincidence na nangyayari. Sa klase namin, hindi na ako yung namatayan ng Lolo at Lola. 5 po kami na wala nung time yun. And
And ayun, thankful din ako dun sa mga classmate ko. Yun. Kasi after last month, pagbukas ko ng set, comment sa akin yung puta, ni mama sabihin, wala na si Lolo. So, parang ang dami nangyari ng araw na yun. Sobrang daming coincidence kasi nung kinagabihan doon, may nag-aalaga po kasi ako ng hamster. Tapos, share ko lang, yung hamster ko isa nakihina na. So, kinagabihan doon, sabi ko kay mama, mamamatay na ata yung hamster ko. Siguro pag uwi ko sa school, hindi na ako magahan, wala na yung hamster ko. Pero, hindi pala yung hamster yung namatay. Yung pala pag-uwi. Tapos, that day, nung chat ni mama, ayun, chat ni mama na wala na si Lolo, may performance task kami nun. And that performance task was na kakanta daw kami. And ano siguro ito na din yung intro dun sa kanta ko. Kasi kinalculate ko yung oras. Last period namin, pinakanta kami. And yung last period na yun, I think, ayun yung moment na tinakbo siguro si Lolo sa hospital. And yung kinanta ko doon, di na huli. Yung kantang yun, sobrang tatak sa puso ko. Kasi dinedicate ko din sa Lord, which is si Nanay Ofa. Yung kantang yun, message nung kami yun, may lyrics doon. Sabi, nung araw, kayo nag-is ng ating buhay. Puno ng saya at ng kulay. Di mababawi ulit. So, ayun. Ayun na lang. Kaya mo na. Kaya ba? Kaya mo na ng tubig. Nung araw, kahit namis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Mabawi ulit. Nung araw, kahit alis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di maulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, nagdarama mo hanggang bukas, di mababawi ulit. Ang dami-daming kahit na hindi naman kailangan, ang pwede lang bawasan natin ang mga nakuha. Kapag hinayaang lumipas, idarama mo hanggang bukas, di mababawi muli.
Lagi, buhay mo na wala sabi, bubulong ko sa sarili. Mahal kita hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli. Chapter 15, 38, sabi niya po, "Datapwat ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito, ayon sa kanilang ginagawa, at sa bawat pighi ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkaiisang laman, kundi may laman sa mga tao, ibang laman ng mga hayop, ibang laman ng mga ibon, at ibang laman naman ng mga isda. Meron naman mga katawan ukol sa langit at mga katawan ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa iba't ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinanim na may kasiraan, binuhay na maguli ng walang kasiraan. Itinanim na may sakripisyo, binuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawan ukol sa lupa, binubuhay na maguli sa katawan ukol sa espiritu. Kung may katawan ukol sa lupa, ay may katawan ukol sa espiritu. Take this fainted heart, take this tainted hand, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, praise you. Even when I have no strength,
praise you, even when it's hard to find the words louder than I'll sing away. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain plane, take this ocean, take hold me through the trial. Come like hope again, even when the fight seems lost. I'll praise you, even when it hurts so bad. I'll praise you, even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I'll only sing your praise. I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You are one, you are one. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Even when the morning comes, praise you. Even when the fight is lost, praise you. Even when the time on earth is done, now then I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise.
you.